Malakas ang buhos ng ulan. Halos hagupitin ang malalaking bintanang salamin ng mansyon ng mga Orongco. Sa bawat dagundong ng kulog, tila lalong lumalalim ang katahimikan sa loob ng bahay. Para kay Isabel Orongco, ang katahimikan ay isang kumot na matagal na niyang kayakap. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, hawak ang isang kopita ng alak na hindi pa nababawasan. Ang mga mata niya ay nakatitig sa isang malaking oil portrait na nakasabit sa pader. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. 5 taon na, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Ricardo? Bulong niya sa hangin. Isang ritual na gabi-gabi niyang ginagawa. Kung nandito ka lang sana, ang mansyon ay malamig at walang buhay. Isang museo ng mga alaala. Bawat sulok ay may kwento nilang dalawa. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katahimikang sumasampal sa katotohanang hinding-hindi mapupuno ng halakhak ng isang bata ang mga pasilyo nito. Hindi siya magkakaanak. Iyon ang hatol ng mga doktor. Iyon ang krus na habang buhay niyang papasanin. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Napakunot ang noo ni Isabel. Sino ang darating sa ganitong oras, sa ganitong sama ng panahon? Ang mga katulong ay nasa kani-kanilang kwarto na. Ang mga gwardiya ay hindi nagpapapasok ng basta-basta. Nag-aalangan man, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pinto na gawa sa nara. Sumilip muna siya sa maliit na bintana sa gilid nito. 3 maliliit na anino, basang-basa, nanginginig. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang batang lalaki, marahil mga 13 taong gulang, ang bumungad sa kanya. Sa likod nito ay 2 magkamukhang batang babae, mahigpit na nakakapit sa damit niya. Ang kanilang mga damit ay luma at gutay-gutay, at ang kanilang mga mukha ay nababahira ng takot at pagod. Sir, Ma'am, utal ng batang lalaki, nanginginig ang boses sa ginaw. Pasensya na po sa abala. Pwede po bang makisilong sandali? Hihintayin lang po naming tumila ang ulan. Hindi agad nakasagot si Isabel. Tinitigan niya ang 3 bata. Ang awa ang unang pumasok sa isip niya. Paano sila napadpad dito? Pumasok kayo, sabi niya sa wakas, isang boses na halos hindi niya nakilala dahil sa tagal na hindi nagagamit sa pakikipag-usap. Itinabi niya ang sarili upang makadaan ang mga bata. Ang batang lalaki, na tila siyang kuya, ay maingat na pumasok, hila-hila pa rin ang 2 kapatid. Nag-iwan sila ng maliliit na bakas ng tubig sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Kukuha ako ng tuwalya at mainit na inumin, sabi ni Isabel, at nagmamadaling tumalikod patungong kusina. Ngunit bago pa siya makahakbang, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang pamilyar na bagay. Napalingon siyang muli sa 2 batang babae na ngayon ay nakatingala. Namamangha sa laki ng chandelier na nakasabit sa kisame. Ang ilaw mula rito ay tumama sa kanilang mga mukha. At doon niya nakita isang pares ng mga mata. Hindi 2 pares, chestnut brown, eksaktong kulay ng mga mata ni Ricardo. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Humigpit ang paghinga niya. Ang mga mata, ang hugis, ang tingin. Para niyang nakikita ang sarili niyang asawa sa murang edad. Hindi maaari, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Nagkakamali ka lang. Nanginginig ang mga kamay na iniabot niya ang malinis na tuwalya sa 2 bata. Habang pinupunasan niya ang buhok ng isa sa kanila, hindi niya maiwasang titigan ito. Bawat detalye ng mukha, mula sa pilik mata hanggang sa maliit na nunals sa gilid ng kilay, ay sumisigaw sa pangalan ng isang tao. Ricardo. Salamat po, mahinang sabi ng bata.
Bumalik ang tingin ni Isabel sa batang lalaki, na hanggang ngayon ay nakatayong tila isang bantay, handang protektahan ang kanyang mga kapatid anumang oras. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ano? Ano ang mga pangalan ninyo? Tanong ni Isabel, halos pabulong. Ang dalawang batang babae ay sabay na tumingin sa kanya, ang kanilang mga mata na parang dalawang bituin sa gitna ng kadiliman. Ako po si Mia, sabi ng isa. At ako naman po si Lia, sabi ng pangalawa. Mia at Lia. Parang isang malakas na kidlat ang tumama sa puso ni Isabel. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Kung magkakaroon tayo ng kambal na babae, Isabel, ang ipapangalan natin sa kanila ay Mia at Lia. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon nang sinabi. Isang pangarap na sabay nilang binuo. Isang pangarap na matagal nang ibinaon sa limot. Napaurong si Isabel na pasandala sa malamig na pader. Ang kupitan ng alak ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. Gumuho ang mundo ni Isabel sa pangalawang pagkakataon. Nanginginig na tumayo si Isabel, hindi pinapansin ang bubog na nagkalat sa kanyang paanan. Ang mga mata ng tatlong bata ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkalito at takot. Ang kaninang pagkamangha sa ganda ng bahay ay napalitan ng pangamba. Pinilit ni Isabel na kumalma. Ano man ang ibig sabihin ng lahat ng ito, mga bata pa rin sila. Mga batang basang-basa at giniginaw. Halik kayo, sabi niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Huwag ninyong isipin iyon. Dadalhin ko kayo sa isang silid kung saan kayo makakapagpahinga. Nag-aalangan pa rin ang kuya, si Leo. Ngunit ang dalawang kambal ay tila bahagyang nakahinga ng maluwag. Sumunod sila kay Isabel, paakyat sa malawak na hagdanan. Ang maliliit nilang mga paa ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Ibinigay niya sa kanila ang pinakamalapit na guest room. Isang silid na mas malaki pa marahil sa tinitirhan nilang tatlo. Inilabas niya ang mga bagong damit at malilinis na tuwalya. Dito muna kayo ngayong gabi, sabi ni Isabel. Ligtas kayo rito. Tumangulang ang mga bata. Isinara ni Isabel ang pinto at sa sandaling iyon, napasandal siya rito. Hinahabol ang kanyang hininga, Mia at Lia. Mga mata ni Ricardo. Ang gabing iyon ay hindi dinalaw ng antok si Isabel. Nakaupo siya sa kanyang silid, nakabukas ang monitor ng security camera na nakatutok sa guest room. Sa screen, nakita niya ang tatlong bata. Sa malaking kama, magkakatabi silang natutulog, magkakayakap na para bang takot na magkahiwalay. Si Leo ang nasa gitna. Ang mga braso ay nakaprotekta sa kanyang dalawang kapatid. Isang kurot ang naramdaman ni Isabel sa kanyang puso. Isang halo ng awa at matinding sakit. Sino ang kanilang ina? Anong klaseng babae siya? Minahal ba siya ni Ricardo? Higit pa sa pagmamahal niya sa akin? Paulit-ulit na tanong na walang kasagutan. Ang perpektong imahe ng kanyang asawa ay unti-unting nagkakaroon ng lamat. Kinabukasan, maagang nagising si Isabel. Ipinaghanda niya ng agahan ang mga bata. Ang katahimikan sa malaking hapagkainan ay nakakabingi. Sinubukan ni Isabel na basagin ito. Leo, panimula niya, kailangan kong malaman. Nasaan ang mga magulang ninyo? Nag-angat ng tingin si Leo mula sa kanyang plato. Ang kanyang mga mata, bagamat hindi kasing kulay ng kay Ricardo, ay may parehong talas. Wala na po ang nanay namin, diretsong sagot niya. Paano? Paano ang tatay ninyo? Nagkibit balikat lamang ang bata. Hindi po namin siya kasama. Isang sagot na ligtas, pero malinaw na may itinatago. Bago pa makapagtanong muli si Isabel, isang ugong ng mamahaling sasakyan ang narinig niya sa labas. Kilala niya ang tunog na yon.
Kasabay ng pagbukas ng pinto sa may sala, narinig niya ang matinis na boses ng kanyang biyenan. Isabel, nasaan ka? Anong kalokohan itong nabalitaan namin sa isa sa mga katulong? Pumasok si Consuelo Orongco sa dining room, nakasuot ng eleganteng bestida na tila dadalo sa isang party. Kasunod niya ang kanyang asawang si Don Gregorio na may hawak na baston at may mukhang masungit. Natigilan sila nang makita ang tatlong batang nakaupo sa kanilang hapagkainan. Ano ito? Malamig na tanong ni Gregorio. Ang mga mata ay sinusuri ang mga bata, mula ulo hanggang paa, na para bang mga maruruming insekto. Sino ang mga batang kalye na ito? Dagdag ni Consuelo, hindi man lang sinusubukang itago ang pandidiri. Sa kanyang boses, tumayo si Isabel. Mama, Papa, hindi ito ang oras para... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang atensyon ni Consuelo ay napunta sa kambal na ngayon ay takot na nagtatago sa likod ng kanilang kuya. Dahan-dahang lumapit si Consuelo. Tinitigan niya ang mga mukha ni Mia at Lia. Nakita ni Isabel ang pagbabago sa mukha ng kanyang biyenan. Ang pandidiri ay biglang napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay sindak. At sa huli, purong galit. Napahawak si Consuelo sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Napalingon siya kay Gregorio, isang tingin na puno ng kahulugan. Naintindihan agad ni Gregorio. Lumapit din siya. At nang makita ang mga mata ng kambal, ang kanyang mukha ay umasim na parang suka. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabel. Ito na. Ang kumpirmasyon. Hindi siya nag-iisa sa kanyang nakikita. Bumaling si Gregorio sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Itinuro niya ang tatlong bata na ngayon ay nanginginig na sa takot. Itapon mo ang mga bastardo na yan ngayon din. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang salitang bastardo ay tumama kay Isabel na parang isang malakas na sampal, hindi para sa kanya, kundi para sa tatlong batang ngayon ay parang mga tupang naliligaw sa gitna ng mga lobo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kambal at ang pagpupumilit ni Leo na magpakatatag para sa kanila. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Isabel. Sa loob ng 5 taon, siya ang perpektong biyuda, tahimik, magalang, at laging sumusunod. Ngunit ang babaeng iyon ay biglang naglaho. Huminga siya ng malalim at humakbang. Itinayo ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang mga biyenan at ng mga bata. Hindi, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Gregorio at Consuelo mula sa kanya. Natigilan ang mag-asawa. Tumingin sila kay Isabel na para bang ito ay isang estranghero. Anong sinabi mo? Nanggigigil na tanong ni Gregorio. Ang sabi ko, hindi. Ulit ni Isabel. Mas malakas ngayon. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa pamamahay ko ako ang masusunod. At habang naririto sila, nasa ilalim sila ng aking proteksyon. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Consuelo. Iyong pamamahay, Isabel, baka nakakalimutan mo. Lahat ng tinatapakan mo ay pag-aari ng mga Orongco. Pamana ng anak namin. At asawa ko si Ricardo, ganti ni Isabel. May karapatan ako rito. At may karapatan akong magdesisyon kung sino ang papatuluyin ko sa bahay na ito. Mga anak sa labas ng isang hamak na babae, sigaw ni Consuelo. Iyan ba ang gusto mong ilagay sa bahay na binuo ninyo ni Ricardo? Para dungisan ang kanyang alaala? Ang alaala ni Ricardo ay matagal nang nadungisan. Mapait na sagot ni Isabel. Ang katotohanan ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. At hindi ang mga batang ito ang may gawa noon. Natigilan si Consuelo, walang maisagot. Si Gregorio naman ay humakbang pasulong, ang kanyang baston ay malakas na tumama sa sahig.
Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Isabel. Huwag mong isipin na dahil biyuda ka ng aming anak, ay hindi ka na namin kayang paalisin dito. Kung ganoon, gawin ninyo, hamon ni Isabel. Pero isasama ko ang mga bata. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Leo. Ang batang kanina lang ay puno ng pagdududa, ay nakatingin ngayon sa kanya na may bagong emosyon. Isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Isabel. Nababaliw ka na ba? Halos pabulong na, sabi ni Gregorio. Anong sasabihin ng mga tao? Ng alta sosyedad? Ang byuda ni Ricardo Oronco? Nag-ampon ng mga anak sa labas ng kanyang asawa? Sisirain mo ang pangalan ng pamilya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Matatag na sabi ni Isabel. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kapakanan ng 3 batang ito na walang kasalanan sa anumang nangyari. Alam ni Isabel na sa sandaling binitawan niya ang mga salitang iyon, wala nang atrasan. Isang linya ang kanyang tinawid. Ipinahayag na niya ang kanyang pinapanigan. Hindi na siya ang byuda ni Ricardo Oronco lamang. Siya na ngayon ang kalaban ng pamilya Oronco. Kung yan ang gusto mo, sabi ni Gregorio, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Pagsisisihan mo ito, Isabel. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Gagamitin namin ang lahat ng kapangyarihan namin para bawiin ang lahat sa'yo, kasama na ang mga batang yan. Pagkasabi noon, marahas na tumalikod si Gregorio. Hinila niya si Consuelo na huling sumulyap kay Isabel na may tinging puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay umalis sila. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng matinding katahimikan. Nang mawala na sila, doon lang naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang bigat ng kanyang desisyon ay unti-unting lumulubog sa kanyang kamalayan. Isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Bakit niyo po kami tinutulungan? Napalingon si Isabel. Si Leo. Nakatayo siya roon. Ang mga kapatid ay nasa likuran pa rin niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng tanong. Ano po ang kailangan niyo sa amin? Ang tanong ay tumagos sa puso ni Isabel. Hindi awa, hindi galit. Isang simpleng tanong na naglalaman ng lahat ng pagdududa ng isang batang napilitang maging matanda nang wala sa oras. Tinitigan ni Isabel si Leo at sa unang pagkakataon, hindi lang ang anino ni Ricardo ang nakita niya, kundi ang isang batang nangangailangan ng kasagutan. At sa kasamaang palad, wala pa siyang maibigay. Hindi tanga si Leo. Sa edad na 13, mas marami na siyang nakita kaysa sa mga batang kaedad niya. Nakita niya kung paano magtrabaho ang kanyang ina hanggang sa mapagod para lang may makain sila. Narinig niya kung paano sila pagtsismisan ng mga kapitbahay. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala. At natutunan niya ang isang mahalagang aral. Walang bagay sa mundo ang libre. Lahat ay may kapalit. Kaya nang ipagtanggol sila ng mayamang babaeng ito, si Mrs. Oronco, hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi pagdududa. Ang bahay na ito ay parang isang palasyo, pero para kay Leo, ito ay isang hawla na gawa sa ginto. Bawat kilos niya ay maingat, bawat salita ay pinag-iisipan. Kumain na kayo, sabi ni Mrs. Oronco. Inilalapag ang mga plato ng pagkain na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Steak, pasta, mga pagkain na parang sa pelikula lang. Sina Mia at Leah, sa kanilang pagiging inosente, ay masayang kumain. Ngunit si Leo ay halos hindi ginagalaw ang pagkain niya. Ayaw mo ba? Tanong ng babae. Mas gusto ko po ng kanin at itlog. Sagot niya, hindi nakatingin. Iyon ang laging niluluto ng nanay niya kapag may konti silang pera. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mrs. Oronco.
Isang mabilis na kislap ng sakit na agad ding nawala. Hindi niya ito maintindihan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Mrs. Oronco na maging mabait. Ibinili sila ng mga bagong damit, mga laruan, mga aklat. Sina Mia at Leah ay tuwang-tuwa. Sa wakas, naranasan nilang maging bata, pero si Leo hindi. Ang bawat regalo ay parang isang kadena na lalong nagtatali sa kanila sa lugar na ito. Lagi kayong mag-iingat sa mga estranghero, anak, lalo na sa mga mayayaman. Ang mga salita ng kanyang ina, si Clara, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalaro ang kambal sa hardin, naglakas loob si Leo na mag-ikot sa loob ng mansyon. Bawat kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang mga pader ay puno ng mga painting. Ang mga mesa ay puno ng mga palamuting gawa sa salamin. Napahinto siya sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Isang opisina. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Mrs. Oronco nakaupo sa isang malaking mesa. Kausap ang isang lalaking naka-Amerikana sa telepono. "Gawin mo ang lahat," narinig niyang sabi ni Mrs. Oronco. "Kailangan kong makuha ang temporary custody sa kanila. Hindi ko hahayaang mapunta sila sa mga Oronco." Custody? Ang salitang yon ay nagpabigat sa dibdib ni Leo. Kinukuha sila ng babaeng ito. Para saan? Anong gagawin niya sa kanila? Dahan-dahan siyang umatras. Maingat na walang gagawing ingay. Bumalik siya sa hardin, ngunit hindi na siya mapakali. Ang mga salita ni Mrs. Oronco ay umuugong sa kanyang isipan. Hindi ito pagtulong. Ito ay pag-angkin. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tahimik siyang bumangon. Iniwang natutulog ang kanyang mga kapatid. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa opisina. Pinihit niya ang doorknob. Bukas, pumasok siya. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang libro at mamahaling pabango. Pabangong panlalaki. Sa ibabaw ng mesa, nakatayo ang isang malaking litrato, isang wedding picture. Nakatayo roon ang isang mas batang bersyon ni Mrs. Oronco. Nakangiti. Katabi niya ang isang lalaking matikas at gwapo. Ang mga mata ng lalaki, parang pamilyar. May kung anong nagtulak sa kanya na hawakan ang litrato. Ngunit sa kanyang pagkataranta, nasagi niya ito. Nahulog ito sa sahig. At ang tunog ng nabasag na salamin ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Leo sa kanyang kinatatayuan. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Mrs. Oronco. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang nabasag na picture frame sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leo. "Leo, anong nangyari?" Hindi galit ang boses niya. Pero nakita ni Leo ang sakit sa mga mata nito habang nakatingin sa larawan ng lalaki. Isang sakit na malalim at totoo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Leo ang matinding bigat ng kasalanan. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto, isang manloloob sa buhay ng ibang tao. "Sinabi ko na sa'yo, hindi kami dapat narito." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon. Hindi siya hinintay na sumagot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid, pabalik sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang mga kapatid. Isinara niya ang pinto at doon, sa dilim, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Matapos tumakbo ni Leo, naiwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng opisina, nakatingin sa nabasag na larawan sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang mukha ni Ricardo, na minsan niyang tiningala na parang isang Diyos, ay may lamat na ngayon. Simboliko. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang ayusin ito. Hindi lang ang bubog, kundi ang gulo sa pagitan nila ni Leo.
Habang inililigpit niya ang mga gamit sa mesa para ilagay ang nabasag na litrato, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang ilalim na drawer ng lamesa ni Ricardo ay bahagyang nakaawang. Imposible! Ang drawer na yon ay laging nakalock. Si Ricardo lang ang may hawak ng susi. Nagtataka. Hinila niya ito. Bumukas. Marahil sa pagkahulog ng picture frame, umalog ang mekanismo at bumukas ito. Sa loob, walang mga dokumento ng negosyo o mga gamit pang opisina. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy ang nandoon. Napakunot ang noo ni Isabel. Hindi niya pa nakikita ang kahon na ito. Dahan-dahan niya itong inilabas at ipinatong sa mesa. Walang kandado. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang takip nito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong amoy ng lumang papel at ng pinatuyong bulaklak ng sampagita. At sa loob, nakasalansan ng maayos ay mga sulat. 12 dosena. Ang bawat sobre ay may iisang pangalan. Para kay Clara, bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Ito ba? Ito ba ang ina ng mga bata? Kinakabahan, kinuha niya ang sulat na nasa pinakaibabaw. Ang sulat ni Kamay, walang duda. Kay Ricardo. Clara, aking mahal, hindi mo alam kung gaano mo pinasaya ang araw ko. Ang nangiti mo kanina sa parke ay sapat na para burahin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Sa tuwing kasama kita, nakakalimutan ko kung sino ako, ang CEO Angro ko. Naalala ko lang na ako si Ricardo, isang lalaking umiibig. Nabitawan ni Isabel ang sulat na parabang napapaso. Umiibig? Kinuha niya ang isa pa mula sa ibang petsa. Pinag-uusapan na naman ni na mama at papa ang tungkol sa pagkakaroon namin ni Isabel ng anak. Hindi nila maintindihan. Paano ako magkakaroon ng anak sa isang babaeng hindi ko naman tunay na mahal? Ang kasal namin ay isang negosyo, isang kontrata. Ikaw, Clara, ikaw ang aking tahanan. Babaeng hindi tunay na mahal, isang kontrata. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarok sa puso ni Isabel. Binuklat niya ang mga sulat, isa-isa. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo. Nakita niya ang kwento ng kanilang pag-iibigan, ang mga sikretong pagkikita, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, mga pangarap na kasama siya, si Isabel, bilang isang balakid. Ang bawat alaala niya kasama si Ricardo, ang kanilang kasal, ang kanilang mga anibersaryo, ang mga ngiti at yakap. Lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Isa siyang tau-tauhan sa isang perpektong dula na isinulat ng pamilya Orongco. At pagkatapos, nakita niya ang huling sulat. Ang papel ay bahagyang lukot na para bang isinulat ng nagmamadali. Ang petsa. Isang araw bago ang aksidente ni Ricardo. Mahal kong Clara, hindi ko na kaya. Tapos na ang pagpapanggap. Bukas, kakausapin ko na si Isabel. Hihingi ako ng tawad, ngunit tatapusin ko na ang dapat tapusin. Hahayaan ko siyang ang manatili sa yaman ng pamilya, ngunit ang puso ko ay hindi na maikukulong. Maghanda ka, mahal ko. Susunduin kita, kasama ang ating mga anak. Magsisimula tayo ng bago, malayo sa kanila, malayo sa lahat. Papakawalan na kita, Isabel. Hahanapin ko ang sarili kong kaligayahan. Nagmamahal, Ricardo. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pusong ganap na nawasak. Yumuko siya sa mesa, niyakap ang mga sulat. At doon, sa gitna ng mga patunay ng pagtataksil ng kanyang asawa, umiyak siya ng umiyak. Hindi lang siya ang pangalawa. Hindi lang siya ang asawang hindi minahal. Siya pala ang kulungan. Ang hadlang, ang pagkakamaling kailangang itama.
Ang buong buhay niya, ang buong pag-ibig niya, lahat ng sakripisyo niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, ibang Isabel ang gumising. Wala na ang luhang pumatak kagabi. Ang natira ay isang malamig at basag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang sakit ay napakalalim, kaya't ito'y naging manhid. Hindi na niya tiningnan ang mga sulat, hindi na kailangan. Ang bawat salita ay nakaukit na sa kanyang isipan. Sa halip, bumangon siya at ginawa ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Isa-isa, tinanggal niya ang lahat ng larawan ni Ricardo sa kanyang silid. Pagkatapos, bumaba siya sa sala at, sa harap ng nagtatakang tingin ng katulong, ibinaba niya ang malaking oil portrait ng kanyang asawa mula sa pader. Itago niyo ito sa bodega. Utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Lahat ng larawan niya, ayokong makita. Ang pagtataksil ay hindi na isang multo na bumubulong sa dilim. Ito na ngayon ang araw na sumisikat sa kanyang bintana. At ang araw na yon ay nagsasabing ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Nagbago ang lahat. Ang motibo niya ay nagbago. Hindi na niya pinoprotektahan ang mga bata para sa alaala ni Ricardo. Paanong ipaglalaban niya ang isang alaala na wala naman palang katotohanan? Ngayon, ipinaglalaban niya sila para sa kanila. Dahil sila, tulad niya, ay mga biktima rin ng kasinungalingan ni Ricardo. Ngunit ang realisasyong ito ay may kasamang bigat. Ang sakit na dulot nito ay napakatindi, kaya't bumuo siya ng isang pader sa kanyang paligid. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas malala pa kaysa dati. Ang sarap po ng hotdog, sabi ni Leah. Sinusubukang makuha ang atensyon ni Isabel. Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ni Isabel. Mabuti naman at nagustuhan mo. Napansin ni Leo ang lahat. Nakita niya ang pagtatanggal ng mga litrato. Naramdaman niya ang lamig sa boses ni Isabel. Nakita niya ang mga matang dati may awa. Ngayoy malayo ang tinitingnan. Para kay Leo, iisa lang ang kahulugan nito. Pagsisisi. Nagsisisi na ang babaeng ito na tinulungan sila. Siguro ay nalaman niya kung gaano sila kagulo. Siguro, tulad ng kanyang lolo at lola, naisip din niyang isa silang malaking pagkakamali. Ang pagkasira ng litrato kagabi, iyon na siguro ang huling dayami. Ang pag-aakala ay naging lason sa isipan ni Leo. Sila ang dahilan. Sila ang pabigat. Lalong tumindi ang kanyang hinala nang marinig niya ang isang bahagi ng usapan ni Isabel sa telepono. Hindi ako unstable, mariing sabi ni Isabel sa kausap. Ginagamit lang nila iyon para makuha ang mga bata. Oo, alam ko mahina ang kaso natin. Basta huwag kang susuko. Mahina ang kaso. Dahil sa kanila, nagkakaproblema ang babaeng ito. Dahil sa kanila, mawawala ang lahat sa kanya. Kailangang may gawin si Leo. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ang lahat. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang maliit na bag at inilagay ang iilang damit na bigay sa kanila, kasama ang konting tinapay na itinago niya mula sa hapunan. Marahan niyang ginising sina Mia at Leah. Kuya? Inaantok na tanong ni Mia. Shh! Bulong ni Leo. Aalis na tayo. Bakit po? Ayaw na ba sa atin ni Tita Isabel? Malungkot na tanong ni Leah. Isang kurot ang naramdaman ni Leo sa kanyang puso. Hindi. Tayo ang aalis. Para hindi na siya mahirapan. Halik kayo. Sa kabilang banda, sa kanyang silid, hindi rin mapakali si Isabel. Ang mga salita ng abogado ay umuulit sa kanyang isipan. Ang pagiging malamig niya sa mga bata buong araw ay bumabagabag sa kanya. Bumangon siya. Kailangan ko silang makita. Naisip niya. Kailangan kong iparamdam sa kanila na hindi sila ang may kasalanan.
Naglakad siya patungo sa silid ng mga bata. Binuksan niya ang pinto ng marahan. Leo? Mia? Lia? Katahimikan. Binuksan niya ang ilaw. Ang mga kama ay walang laman. Ang mga kumot ay maayos na nakatupi. At ang bintana sa dulo ng silid ay nakabukas ng maluwag. Ang kurtina ay marahang iwinawagayway ng malamig na hangin ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang pagmamanhid na nararamdaman niya buong araw ay biglang nawala. Pinalitan ng isang alon ng purong takot. Leo, Mia, Lia! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Umalingaw-ngaw sa tahimik at malawak na mansyon. Ang sigaw ni Isabel ay humati sa katahimikan ng gabi. Walang pag-aalinlangan, kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay, hindi na nagabalang magpalit ng damit o kumuha ng payong. Ang mahalaga lang ay mahanap sila. Leo, Mia, Lia. Paulit-ulit niyang sigaw sa malakas na ulan. Ang bawat patak ay parang maliliit na karayom sa kanyang balat. Ang garahe. Baka nandoon sila. Ngunit wala. Ang hardin. Wala rin. Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Mas malala pa ito sa sakit ng pagkawala ni Ricardo. Mas malala pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ang takot ng isang ina. Dali-dali siyang sumakay sa kanyang sasakyan, basang-basa, at pinaharurot ito palabas ng gate. Wala siyang ideya kung saan magsisimula. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga mukha ng tatlong bata, nag-iisa sa dilim, sa gitna ng malakas na ulan. Habang nagmamaneho siya sa mga basang kalsada ng Maynila, ang isipan niya ay bumalik sa mga nakaraang araw. Flashback. Naalala niya kahapon lang, ipinakita sa kanya ni Lia ang isang drawing, isang bahay na may 5 stick figures sa labas. Siya, si Leo, si Mia, si Lia, at si Isabel. Ngumiti lang siya noon. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil abala ang isip niya sa mga sulat ni Ricardo. Hindi man lang niya sinabi kung gaano kaganda ang gawa nito. Naalala niya si Mia na nagtanong kung pwede ba siyang magbasa ng kwento para sa kanila bago matulog. Ang sagot niya ay, bukas na lang. Pagod si tita. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Naging makasarili siya. Hinayaan niyang lamunin siya ng sarili niyang sakit at hindi niya nakita ang sakit na idinudulot niya sa iba. Sa mga batang yon na walang ibang ginawa kundi subukang mabuhay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Umaasang baka isa sa mga bata o isang taong nakakita sa kanila. Hello? Isabel, iha. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Kilala niya ang boses na yon. Malamig, mayabang, at puno ng pagkukunwari. Gregorio, sabi niya. Ang panga ay naninigas. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ng matanda. May halong pekeng pag-aalala sa boses. Nakakalungkot. Sinabi ko na sa'yo na hindi ka kwalipikadong mag-alaga ng mga bata. At dahil sa iyong kapabayaan, napilitan akong gawin ang nararapat. Anong ginawa mo? Mariing tanong ni Isabel. Ipinagbigay alam ko lang naman sa mga awtoridad ang tungkol sa iyong sitwasyon sa Department of Social Welfare and Development para maging eksakto, para na rin sa kapakanan ng mga bata, hindi ba? Napapreno si Isabel sa gilid ng kalsada. Ang pagbabanta ni Gregorio ay hindi na lang basta salita. Ginawa na niya. Hayop ka. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya bago ito mamatay. Gusto niyang sumigaw, magwala. Pero walang oras. Ngayon, hindi na lang niya hinahanap ang mga bata. Kailangan niya silang mahanap bago pa dumating ang gobyerno. Saan sila pupunta? Saan?
At bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na pamilyar sa kanila. Isang lugar kung saan sila maaaring magtago. Ang dati nilang tinitirhan. Hindi niya alam ang eksaktong address, pero sinabi minsan ni Leo na malapit ito sa isang lumang hintuan ng bus sa Sampaloc. Walang pag-aalinlangan. Inikot niya ang manibela at mas binilisan pa ang pagpapatakbo. Matapos ang halos 1 oras na pagmamaneho sa gitna ng traffic at ulan, natanaw niya ito. Isang luma at halos giba ng waiting shed at sa loob, magkakayakap para sa init ay ang 3 bata. Pumreno si Isabel, halos bumangga. Hindi na niya hinintay na huminto ng tuluyan ang sasakyan. Bumaba siya at tumakbo, hindi alintana, ang malakas na ulan. Leo, Mia, Leah. Lumingon ang mga bata. Nakita niya ang gulat at takot sa kanilang mga mukha na agad na palitan ng relief nang makilala siya. Tumakbo ang kambal para salubungin siya. Niyakap niya sila nang mahigpit, lumuluha. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Lumapit si Leo, nakayuko. Sorry po. Shh! Walang may kasalanan kundi ako, sabi ni Isabel. Hinahaplos ang buhok ng bata. Halikayo, uuwi na tayo. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Ngunit habang papalakad na sila pabalik sa sasakyan, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Isang puting van ang huminto sa kanilang harapan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Isang babaeng may suot na ID ng DSWD ang bumaba. Sa likod niya, nakita ni Isabel ang isang pamilyar na anino sa loob ng sasakyan, ang isa sa mga tauhan ni Gregorio. Huli na siya. Mrs. Isabel Oronco? Tanong ng babaeng social worker. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit walang init. Tumangulang si Isabel. Ang mga braso ay mahigpit na nakaprotekta sa 3 bata na ngayon ay nanginginig na naman, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. May report kaming natanggap tungkol sa mga batang ito. Pagpapatuloy ng babae, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ni Isabel. At base sa aming paunang investigasyon at sa pangyayaring ito, kailangan muna namin silang dalhin sa aming center para masigurado ang kanilang kaligtasan. Kaligtasan? Ligtas sila sa akin. Protesta ni Isabel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang pagtakas nila ngayong gabi ay hindi nagsasabi ng ganoon, ma'am. Malumanay, ngunit matatag na sagot ng social worker. Protocol lang po ito, pansamantala lang, hanggang sa maayos ang lahat. Walang nagawa si Isabel. Sa ilalim ng batas, wala siyang karapatan. Hindi pa niya legal na anak ang mga bata. Isa lang siyang concerned citizen sa mata ng gobyerno. Ang sumunod na mga eksena ay parang isang masamang panaginip. Ang paghihiwalay sa kanila. Ang pag-iyak ni Mia at Leah habang isinasakay sa van. Ang tingin ni Leo. Isang tingin ng pagsisisi at pagkalito na hindi nakatingin sa kanya, na mas lalong nagpadurog sa puso ni Isabel. Sinundan niya ang van hanggang sa isang malaking gusali ng gobyerno. Ngunit hindi siya pinayagang pumasok. Bumalik na lang po kayo bukas, ma'am, sabi ng gwardiya. Umuwi si Isabel sa isang mansyon na ngayon ay mas tahimik at mas malamig pa kaysa dati. Ang kawalan ng mga bata ay isang pisikal na sakit, isang butas sa kanyang dibdib na hindi mapunan. Kinabukasan, agad siyang nakipagkita sa kanyang abogado. Ang balita ay hindi maganda. Masamang-masama ang sitwasyon, Isabel, sabi ni Attorney Diaz habang binabasa ang mga dokumentong ipinadala ng kampo ni Gregorio. Ginagamit nila ang lahat laban sa'yo. Ang pagtatanggal mo ng mga litrato ni Ricardo, sinasabi nilang pruweba ng mental instability mo. Ang pagtakas ng mga bata,
Ginagamit nilang ebidensya ng iyong negligence. Nagapresinta pa sila ng mga pekeng testigo, mga dating katulong na binayaran para sabihing napapabayaan mo ang sarili mo. Pero hindi yun totoo. Alam ko, malungkot na sabi ng abogado. Pero sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang kaya mong patunayan. At sa ngayon, mas malakas ang hawak nilang baraha. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Pinayagan siyang bisitahin ang mga bata sa center, ngunit limitado ang oras at laging may nakabantay na social worker. Ang mga pag-uusap nila ay pilit at hindi natural. Ang dating namumuong koneksyon sa pagitan nila ay tila naglalaho, hinihigop ng malamig at institusyonal na kapaligiran ng lugar. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa center, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya sa bahay. Si Consuelo, nakaupo sa sala na para bang pag-aari niya ang lugar, umiinom ng tsaa. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Isabel. Nandito ako para mag-alok ng solusyon, sabi ni Consuelo. Ibinababa ang kanyang tasa. Isang paraan para matapos na ang lahat ng ito ng payapa. Hindi umimik si Isabel. Itigil mo na ang laban na ito. Pagpapatuloy ni Consuelo, bawiin mo ang iyong petisyon para sa custody. Hayaan mo na ang mga bata. Kung gagawin mo yon, sisiguraduhin ko sa pamamagitan ng aming mga koneksyon na mapupunta sila sa isang magandang ampunan. Isang lugar sa probinsya, malayo dito, kung saan sila makakapagsimula ng bago. Tinitigan ni Isabel ang kanyang biyenan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi ito awa. Ito ay isang paraan para itapon ang basura, para ilinis ang dumi sa pangalan ng kanilang pamilya. Hindi! Mariing sagot ni Isabel. Isabel, mag-isip ka. Tumaas ang boses ni Consuelo. Ano ba ang mapapala mo sa kanila? Sila ang buhay na katibayan ng kahihiyan-hiyan ng anak ko. Bakit mo yayakapin ang isang pagkakamali? Dahil ang pagkakamali na yon ay ang pamilya ko na ngayon, sagot ni Isabel. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Umalis ka na. Tumayo si Consuelo. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo ito, Isabel. Sa huli, kami pa rin ang mananalo. Dahil sa mundong ito, ang dugo at pera pa rin ang laging nananaig. Pagkaalis ni Consuelo, napaupo si Isabel sa sofa. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Diaz. Isabel. Panimula ng abogado. Ang boses ay mabigat. Kinatawagan ako ng fiskal. Base sa mga ebidensyang hawak nila ngayon, malaki ang posibilidad na ibibigay nila ang custody ng mga bata kina Don Gregorio. Parang nabingi si Isabel. Isabel, milagro na lang ang makakapagpanalo sa atin. Sabi ng abogado, ang bawat salita ay isang dagok. Wala tayong hawak na kahit ano. Nabitawan ni Isabel ang telepono. Tumingin siya sa paligid ng malawak at tahimik na sala. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Sinasakal siya. Natalo na siya. Nawala na ang lahat. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Pumasok si Isabel sa korte na parang isang sundalong sugatan na sumusugod sa isang dehadong laban. Ang pag-asa ay halos wala na, ngunit tumuloy pa rin siya para sa mga bata. Kahit para lang makita nila na lumaban siya hanggang sa huli. Ang mga bata ay nandoon, nakaupo sa isang tabi kasama ang isang social worker. Hindi sila nagkatinginan. Ayaw ni Isabel na makita nila ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Nagsimula ang pagdinig. Isang panig lang ang nagsasalita. Ang abogado ni Gregorio ay naglatag ng kanilang mga ebidensya ng may kumpiyansa. Bawat salita ay isang kasinungalingan na nagbaon kay Isabel
sa mas malalim na hukay. Pagkatapos, tinawag ang pangunahing testigo, si Don Gregorio Oronco. Tumayo siya ng mayabang, lumakad patungo sa witness stand na para bang pag-aari niya ang buong korte. Sa ilalim ng panunumpa, nagsimula siyang magsalita. "Ang hangad ko lang naman," sabi niya. "Ang boses ay puno ng pekeng sinseridad, ay ang protektahan ang kapakanan ng mga inosenteng batang ito at ang pangalagaan ang malinis na pamana ng yumaon kong anak, si Ricardo." Isang aktor, isang napakagaling na aktor. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa dangal at responsibilidad, ang isipan ni Isabel ay lumipad. Hindi na siya nakikinig. Bumalik siya sa gabing binasa niya ang mga sulat ni Ricardo. Ang sakit, ang pait, ang katotohanan. At bigla, isang pangungusap mula sa isa sa mga sulat ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang detalyeng halos hindi niya pinansin noon dahil sa tindi ng kanyang emosyon. "Nagawa ko ng buksan ng isang bank account para sa'yo, mahal ko. Sa maliit na bangko sa labas ng bayan, tanging ako, ikaw, at si Papa lang ang nakakaalam. Isang emergency fund para sa'yo at sa mga bata kung sakaling may mangyari sa akin. Si Papa. Tanging ako, ikaw at si Papa, si Gregorio, isang kislap, isang napakaliit na kislap ng pag-asa." Bigla siyang tumayo. "Your Honor," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nagulat ang lahat, pati na ang sarili niyang abogado. "Maaari ko po bang tanungin ang testigo?" Napakunot ang noo ng hukom. "Ginang Oronco, mayroon kang abogado para gawin niyan." "Isang tanong lang po, Your Honor." Napakahalaga po nito. Pagpupumilit ni Isabel, nag-aalangan man, pumayag ang hukom. "Isang tanong." Lumingon si Isabel at hinarap ang kanyang biyenan. Si Gregorio ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at bahagyang inis. Huminga ng malalim si Isabel. "Ito na." "Don Gregorio," panimulan niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Nabanggit ninyo ang pagprotekta sa pamana ni Ricardo. Kasama po ba sa pamanang yon ang isang sikretong bank account sa Rural Bank of Santa Monica sa ilalim ng pangalan ni Clara Reyes?" Nakita ni Isabel ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Gregorio. Isang halos hindi mapansing reaksyon, ngunit para kay Isabel, sapat na iyon. Anong pinagsasasabi mo?" Nauutal na sagot ni Gregorio. "Wala akong alam sa ganyang bagay." "Sigurado po kayo?" Dahan-dahang tanong ni Isabel, papalapit sa witness stand. "Dahil ayon sa bank records na nakuha ko, may isang taong nagtangkang i-withdraw ang lahat ng laman at isara ang account na yon. 1 linggo matapos mamatay si Clara Reyes. Ang taong yon ay kayo, Don Gregorio." "Hindi yun totoo. Wala siyang bank records. Isang hula. Isang napakalaking sugal." Pero ang reaksyon ni Gregorio ang nagpatunay sa lahat. Ang kulay sa mukha ng matanda ay biglang nawala. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. "Hindi totoo yan, kasinungalingan," sigaw niya. "Kung kasinungalingan, bakit kayo nag-aalala?" Mahinahong tanong ni Isabel. "Ano ang inyong itinatago, Don Gregorio? Bakit ninyo kukunin ang perang para dapat sa ina at mga anak ni Ricardo? Dahil ano po?" Ang lahat sa silid ay nakatingin sa kanila. Pinipigil ang kanilang hininga. "Dahil ginawa ko lang yon para patahimikin ang babaeng yon." Sumabog si Gregorio. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at panik. Sawang-sawa na ako sa kanyang panghihingi. Dapat ay matagal na siyang nawala. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang maskara ni Don Gregorio Oronco, ang mapagmahal na ama,
Ang marangal na patriarka ay tuluyan ng nahulog. Sa isang iglap, naamin niya ang lahat. Ang panunuhol, ang pagtatago ng katotohanan, ang kanyang tunay na motibo. Lumingon si Isabel sa hukom, na ngayon ay nakatingin kay Gregorio na may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bata. Nakatingin si Leo sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel sa mga mata ng bata hindi ang pagdududa, hindi ang galit, kundi pag-unawa. Ang mga sigaw ni Don Gregorio ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Leo na parang kulog para patahimikin ang babaeng yon. Ang babaeng iyon, ang nanay niya. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang mga pabulong na pag-uusap, ang mga biglaang pag-iyak ng kanyang ina sa gabi, ang palipat-lipat nila ng tirahan, ang takot na laging nakikita ni Leo sa mga mata ni Clara tuwing may kakatok sa kanilang pinto. Hindi sila itinatago ng kanyang ama. Itinatago sila mula sa pamilya ng kanyang ama. Ang mga taong dapat ay lolo at lola niya. Sila pala ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Sila ang multo na humahabol sa kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. Ang buong atensyon ng korte ay nasa nagwawalang si Don Gregorio. Ngunit ang mga mata ni Leo ay nasa iisang tao lang, kay Isabel. Ang babaeng akala niya ay may masamang balak. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng tinalikuran niya. Siya pala ang kumalaban sa mga taong tunay na nagpahirap sa kanila. Mag-isa. Ang kaso ay biglang natapos. Ang pagsabog ni Gregorio ay isang pag-amin na hindi na kayang bawiin. Ang abogado ng mga Orongco ay walang nagawa, kundi ang yumuko sa kahihiyan-hiyan. Ang hukom, na may matigas na ekspresyon sa mukha, ay mabilis na nagbigay ng desisyon, temporary custody. Ipinagkaloob kay Isabel Orongco. Dinala sila ng social worker sa isang maliit na silid para hintayin si Isabel. Sina Mia at Leah, bagamat hindi naiintindihan ng lahat, ay ramdam ang pagbabago sa hangin. Sila ay tahimik, nakakapit sa braso ng kanilang kuya. Si Leo naman ay hindi mapakali. Ang mga eksena sa korte ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang tapang ni Isabel, ang kasamaan ng kanyang lolo. Paano niya nagawang pagdudahan ng babaeng ito? Paano niya nagawang saktan ito sa pamamagitan ng pagtakas? Naramdaman niya ang isang matinding hiya, isang bigat na halos hindi niya makayanan. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. Ngunit may isang bagong liwanag sa mga ito. Isang liwanag ng tagumpay at ginhawa. Nakita ni Mia at Leah si Isabel at hindi na nagatubili. "Tita Isabel!" Tumakbo sila at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga binti. Niyakap sila ni Isabel pabalik. Lumuhod para maging kapantay nila at hinalikan sila sa noo. "Okay na," bulong niya. "Okay na ang lahat. Uuwi na tayo." Si Leo ay nanatili sa kanyang kinauupuan, nakatingin lang sa kanila. Isang buhol ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos yakapin ng kambal, dahan-dahang tumayo si Isabel at lumapit sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi niya siya pinagalitan. Hindi siya nanghusga. Huminga siya ng malalim at umupo sa tabi niya. Hinintay lang niya. Tumingin si Leo sa sahig. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Isabel. Nakita niya rito ang lahat. Ang sakit, ang pagod, ang pag-aalala. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagmamahal. Isang pagmamahal na totoo at walang hinihinging kapalit. "Sorry po," halos pabulong na sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay basag. "Sa pagtakas namin. Sa lahat." Umiling si Isabel.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Walang dapat ihingi ng tawad, Leo. Naiintindihan ko. Ang kabaitan sa kanyang boses, ang tuluyang bumasag sa pader na matagal nang binuo ni Leo sa paligid ng kanyang puso. Ang bigat ng pagiging kuya, ng pagiging protektor, ng pagiging matanda. Lahat ng yon ay biglang gumaan. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang pwede siyang maging bata ulit. Isang salita ang gustong kumawala sa kanyang bibig. Isang salitang matagal na niyang hindi nabibigkas. Isang salitang kinatatakutan niyang sabihin dahil pakiramdam niya ay pagtataksil ito sa alaala ng kanyang ina. Ngunit ngayon, naintindihan niya. Hindi ito pagtataksil. Ito ay pagtanggap. Tumingin siya muli kay Isabel. At sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Ang salita ay lumabas na parang isang hininga. Mahina ngunit malinaw. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Isabel. Mga luha ng kaligayahan. Hindi na nakapaghintay si Leo. Inihagis niya ang sarili sa mga braso ni Isabel at niyakap niya ito ng napakahigpit. Doon, sa bisig ng babaeng minsang naging estranghero. Sa wakas, ay naramdaman niyang nakauwi na siya. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Isabel habang niyayakap siya nito pabalik. Ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang likod. Ang yakap ay mas mahigpit pa kaysa sa inaasahan niya. Puno ng lahat ng hindi masabing salita. Ng pasasalamat, ng ginhawa, ng pag-ibig. Ang buhol sa kanyang lalamunan ay naging isang hikbi. At isa pa, hanggang sa ang lahat ng sakit, takot, at bigat na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay malayang umagos sa anyo ng mga luha. Umiyak siya para sa kanyang namatay na ina. Umiyak siya para sa hirap na dinanas nila. At umiyak siya dahil sa wakas, mayroon na silang isang taong masasandalan. Naramdaman niyang lumapit din sina Mia at Lia. Ang maliliit nilang mga braso ay sumali sa yakap. At sa unang pagkakataon, silang apat ay naging isa. Isang bilog ng mga sirang puso na unti-unting binubuo ang isa't isa. Hindi ito ang pamilyang pinangarap nila. Hindi ito ang pamilyang nakagisnan nila. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng maliit at tahimik na silid na iyon, malayo sa gulo ng korte at sa kasamaan ng mundo, sila ay isang tunay na pamilya. At iyon lang ang mahalaga. Isang taon ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay isa ng tahanan. Nakaupo si Isabel sa may bintana ng kusina. May hawak na tasa ng kape habang pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Si Mia at Lia ay nag-aagawan sa huling piraso ng hotdog. Ang kanilang maliliit na boses ay puno ng asaran at halakhak. Si Leo naman, na mas matangkad na ngayon at may boses na nagsisimulang magbago, ay nag-aayos ng kanilang mga bag para sa eskwela. Umiiling-iling na lang na parang isang tunay na responsableng kuya. Ang ingay. Dati, kinasusuklaman ni Isabel ang ingay. Ngayon, ito na ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Maraming nagbago sa loob ng isang taon. Matapos ang eskandalo sa korte, bumagsak ang imperyo ng mga Orongco. Ang kanilang pangalan, na dati sinisimbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Nawala ang kanilang impluensya, ang kanilang mga peking kaibigan, at ang karamihan sa kanilang yaman dahil sa mga maling desisyon sa negosyo na dulot ng desperasyon. Hindi na muling narinig ni Isabel ang tungkol kina Gregorio at Consuelo. Ang karma, sabi nila, ay may sariling paraan ng paniningil. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng bahay na ito, sa puso nilang apat. Akyat na kayo, malilate na tayo,
Sabi ni Leo sa kambal. Opo, kuya. Sabay nilang sagot at matapos humalik sa pisngi ni Isabel, dali-ali silang tumakbo paakyat. Naiwan si Leo at Isabel sa kusina. Mayroong isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Isang bagay na nabuo mula sa tiwala at pagmamahal. Nay, panimula ni Leo. Medyo seryoso ang tono. Pwede po ba tayong mag-usap saglit mamaya sa hardin? Oo naman anak, nakangiting sagot ni Isabel. May problema ba? Umiling si Leo. Wala po. May gusto lang po akong sabihin. Nang hapong yon, tinupad nila ang usapan. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang paboritong lugar ng mga bata. Tungkol po ito sa mana na iniwan ni Papa Ricardo. Sabi ni Leo, binibigkas ang pangalan ng walang pait, tanging pagtanggap. Tumango si Isabel. Hinahayaan siyang magpatuloy. Pinag-isipan ko po itong mabuti. Sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay matatag. Gusto ko pong gamitin ang isang bahagi noon para gumawa ng isang foundation. Nakinig lang si Isabel, namamangha sa pagiging mature ng batang nasa harapan niya. Isang educational foundation po. Pagpapatuloy niya. Para sa mga batang mahihirap na gustong makapagtapos ng pag-aaral. At gusto ko po sanang ipangalan sa kanya. Kay Ricardo? Tanong ni Isabel. Umiling si Leo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa nanay ko po. Ang Clara Reyes Educational Foundation. Isang alon ng matinding emosyon ang bumalot sa puso ni Isabel. Hindi selos, hindi sakit, kundi purong paghanga at pagmamahal para sa batang ito. Naintindihan niya. Ito ang paraan ni Leo para bigyang dangal ang parehong nakaraan at kasalukuyan. Ang paraan niya para sabihing tinatanggap niya kung saan siya nanggaling. Habang buong puso niyang niyayakap kung nasaan siya ngayon. Hinawakan ni Isabel ang mga kamay ni Leo. Iyan ang pinakamagandang ideya na narinig ko, anak. Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ay nagliliwanag. Talaga po, Nay. Payag po kayo? Hindi lang ako payag. Sinusuportahan kita ng buong puso, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sigurado akong magiging proud na proud sa iyo ang pareho mong magulang. Niyakap ni Leo si Isabel. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Maya-maya, naiwan si Isabel na mag-isa sa hardin. Umupo siya sa duyan at marahang itinulak ang sarili. Pinanood niya ang tatlong bata, ang kanyang mga anak, na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa langit. Ang alaala ni Ricardo ay naroon pa rin. Ang sakit ng pagtataksil, minsan, ay sumusundot pa rin. Ngunit hindi na ito isang sugat na sariwa. Isa na lang itong peklat, isang paalala hindi ng katapusan, kundi ng isang bagong simula. Nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Sa'yo, kundi para sa iyong sarili. At nalaman niya na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nabubo ito mula sa mga basag na piraso ng dalawang magkaibang mundo, pinagdugtong ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang sakit. Ngumiti si Isabel, isang ngingiting payapa at buo. Ang biyuda ni Ricardo Oronco ay matagal nang wala. Ang babaeng nakaupo ngayon sa duyan ay si Isabel, isang ina. At sa wakas, malaya at buo. Biglang gumulong sa kanyang paanan ang isang bola. Sumunod dito ang hingal na pagtakbo ni Lia. Ang muka ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Nanay, taya ka! Sigaw nito. Bago tumakbo pabalik sa mga kapatid, ang halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi napigilan ni Isabel ang isang malakas na halakhak. Isang tunog na matagal nang nawala sa mga pader ng mansyon. Isang tunog ng tunay na kaligayahan.
Tumayo siya mula sa duyan, hindi na bilang tagapanood, kundi bilang isang kalahok sa kanilang laro, sa kanilang buhay. Dahil sa huli, natutunan niya na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar na walang lamat at perpekto. Ito ay isang espasyong binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdikit ng pagpapatawad at pinatibay ng pag-ibig na piniling isabuhay araw-araw. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel, Leo, Mia at Lia. Isang pamilyang isinilang mula sa sakit, ngunit pinatibay ng pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Bawat salita ay may kasamang pighati, pag-asa at pagmamahal na para bang ako mismo ang nakasaksi sa bawat luha at ngiti ni na Isabel at ng mga bata. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang basta nakakaaliw, kundi tumatagos din sa puso. Sapagkat ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo o apelyido. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon, nabubuo sa kakayahang magpatawad sa pinakamasakit na pagkakamali at lumalago sa pag-ibig na kayang buuin muli ang mga nawasak na pangarap. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman ng pagtataksil at pagsubok, laging may sisikat na liwanag ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kwento ni Isabel? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa manunulat na tulad ko. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Ito ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.